Nakaupo sa nakaparadang motorsiklong lalaking yan sa Pasay. Maya-maya, isang armadong lalaki ang lumapit sa kanyang likuran at nagsimulang mamaril. Napalayo ang lalaki hanggang maya-maya'y natumba. Sinubukan din niyang barilin ang gunman. Binawian siya ng buhay kalaunan. May isa ring tricycle driver at kanyang pasahero ang nadamay sa insidente at nagtamo ng sugat. Ang biktima, isa palang pulis na off-duty. Pinaghahanap ang gunman habang hawak na ng pulisya ang kanyang kasabwat umano. Posibleng pagnanakaw raw ang motibo sa krimen at target umano ng mga suspect ang gintong kwintas ng biktima. Labanan ang banta ng katiwalian at pang-aabuso sa kapangyarihan. Yan ang binigyang diin ni Pangulong Bongbong Marcos sa paggunita ng National Heroes Day sa libingan ng mga bayani sa Taguig. Detalye po tayo sa ulat on the spot ni Ivan Mayrina. Ivan? Magandang tanghali, Connie. Sa National Heroes Day ngayong taon, paglaban sa katiwalian pa rin ang naging tema ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang talumpati sa programang pinangunahan niya ngayong umaga. Likas sa Pilipino ayon sa Pangulo ang magpamalas ng kabayanihan sa pamamagitan ng araw-araw na paglilingkod, tulad na lang ng mga magsasaka, mga mangingisda, mga guro, healthcare worker at mga manggagawa. Pero may ilanaan niya na mas pinipili ang sariling interes at kapakanan sa halip na ang kabayan at sa kapwa. At sa paglipas ng panahon ay ang pagsibol ng hamon, hindi lang para tutukan at alagaan ang kalayaan, kundi labanan ng banta ng katiwalian at pang-aabuso ng kapangyarihan sa lipunan. Pananagutan daw natin bilang mga Pilipino na maging mapanuri sa mga mali, isiwalat ang panluloko at panindigan ang alam nating tama kahit hindi ito madali. Dapat daw gisingin ang kamalayan ng kabataan tungkol sa kanilang tungkulin sa bayan at gabayan sila para maging mapanuri. Sa panig naman ng pamahalaan, pangako ng Pangulo, pananagutin ang mga sangkot sa anomalya at katiwalian, ilalabas ang katotohanan at titiyaking hindi na mauulit ang kawalan ng respeto at malasakit sa taong bayan. Ang talumpating ito binitiwan ng Pangulo matapos ang magkasunod niyang pag-ikot sa ilang mga flood control project sa Bulacan at sa Benguet na kung hindi palpak ay ghost project o hindi na ipatupad kahit pinondohan ng pera ng bayan. Ipinag-utos na niya ang investigasyon at pagpapanagod sa mga nasa likod nito na kanyang iniugnay ngayon sa araw ng mga bayaning ginugunita sa araw na ito. Samantala, kaugnay naman sa patuloy na pagtatanggol sa interes ng Pilipinas sa West Philippine Sea, nilinaw ni Defense Secretary Gibo Chodoro na bagamat may increased presence anya sa iba't ibang bahagi ng West Philippine Sea, kasunod ng banggaan ng dalawang barko ng China sa Bahao de Masinloc, wala naman silang nakikitang kakaiba o mas pinaigting na banta sa ngayon. Wala raw nagbabago sa posisyon ng Pilipinas sa rehiyon na patuloy nating tinitindigan sa suporta na rin ng international community. Connie? Maraming salamat, Ivan Mayrina. Nakikiisa rin po si Vice President Sara Duterte sa paggunita ng National Heroes Day. Binigyang pugay ni Duterte ang sakripisyo ng mga bayaning nag-alay ng buhay at lakas para sa kapakanan ng Pilipinas. Kinilala rin ng bise ang hukbong sandatahan, guro, doktor, nurse at iba pang frontliners ng lipunan. Pinasalamatan din ng bise ang mga OFW na nagsasakripisyo para sa kanilang pamilya at sa bansa, pati na ang mga nagbibigay ng karangalan para sa Pilipinas. Para kay Duterte, ang sino mang lumalaban para sa pamilya, kapwa at bayan ay isang bayani. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Visayas at Mindanao, hatid ng GMA Regional TV. Nasa kustodiya ngayon ng mga otoridad ang isang menor de edad na umaming pinatay ang kanyang nanay sa Plaridel, Misamis Occidental. Cecil, ano nangyari? Rafi, ayon sa investigasyon, nagkaalitan ang mag-ina kaya nasuntok ng binatilyo ang kanyang nanay. Kwento ng menor de edad sa mga pulis, natumba ang kanyang nanay matapos niyang suntukin at dumugo ang ulo nito. Kaya itinago niya ang katawan ng kanyang nanay at binalot sa supot ang ulo nito. Ilang araw ang nahalipas, natagpuan ng mga kapitbahay ang biktima matapos mangamoy ang bangkay. Lumabas din sa investigasyon na palaging nag-aaway ang biktima at kanyang anak. Nasa kustodiya na ng Women and Children Protection Desk ang menor de edad at nakatakdang isailalim sa ilang test at evaluation. Magsasampa pa rin daw ng reklamong parricide ang mga pulis laban sa menor de edad at nasa piskalya na umano ang desisyon nito. Walang pahayag ang menor de edad at kamag-anak nila. Itinanggi po ng SunWest Incorporated na nag-collapse ang mga dike
o dike project nito sa Occidental Mindoro. Ayon sa SunWest, bukod sa maliit na crack sa ginawa nilang dike sa barangay Aguas sa bayan ng Rizal, wala nilang tinamong pinsala ang dalawa pa nilang flood control project sa Rizal at sa San Jose. Sinisimulan na raw nila ang rehabilitasyon ng dike o dike sa barangay Aguas batay sa warranty commitment ng kumpanya. 3 hanggang 4 na metro lamang daw ang nasabing dike na may bitak na wala pa nila 1% ng kabuang haba nito na halos 570 metro. Tataasan na ang minimum wage o buwan ng sahod ng domestic helper sa ibang bansa ayon sa Department of Migrant Workers. Mula $400 o halos 23,000 pesos, magiging $500 o mahigit 28,000 pesos na ang makukuha ng mga domestic helper. Bukod sa taas sahod, kabilang din po sa Enhanced Reform Program ng Kagawaran para sa domestic helpers ang annual medical check-up na voluntary. Gayon din ang dagdag proteksyon laban sa pang-aabuso. Gaya po ng pagsasagawa ng video conferencing sa employer bago pirmahan ng OFW ang kontrata. At implementasyon ng Kamusta Kabayan kung saan magkakaroon nga po ng digital monitoring system sa domestic helpers. Batay sa datos ng DMW, nasa 200,000 ang bilang ng Filipino domestic helpers na nakadeploy sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ganap ng batas ang Konektadong Pinoy Act na layong paigtingin ng internet access sa Pilipinas. Sa ilalim nito, papayagang makapag-operate ang mga bagong telecommunications companies kahit walang legislative franchise o Certificate of Public Convenience and Necessity. Hindi naman daw nito mapapahina ang tungkulin ng National Telecommunications Commission ayon sa Department of Information and Communications Technology. Pupulungin daw ng DICT ang mga stakeholder para makabuo ng implementing rules and regulations. Ayon sa Malacanang, naglapse into law ang panukala, ibig sabihin, naging batas ito matapos hindi i-veto o pirmahan ng Pangulo makalipas ang 30 araw matapos itong maipasa ng Kongreso. Itinanghalang GMA Network na Best TV Station sa 37th PMPC Star Awards for Television. Nakatanggap din ng award ng ilang kapuso programs at personalities. Narito po ang latest. Big winners ang ilang kapuso programs at personalities sa 37th PMPC Star Awards for Television. Best TV Station ang GMA Network. Best News Program ang 24 Oras. Best Morning Show ang unang hirit, habang ang mga host nito ang Best Morning Show hosts. Ang kapuso mo, Jessica Soho, ang Best Magazine Show. Best Public Service Program ang Wish Ko Lang. Best Lifestyle Travel Show ang pinasarap sa GTV, kung saan ang host nito na si Cara David ang Best Lifestyle Travel Show host. Best Documentary Program hosts sina Cara David, Sandra Aguinaldo, Howie Severino, Atom Araulio, Mav Gonzalez at John Consulta. Best Documentary Program naman ang The Atom Araulio Specials. Best Public Affairs Program ang Cayetano in Action with Boy Abunda, habang ang mga host nito ang Best Public Affairs Program hosts. Best Celebrity Talk Show ang Fast Talk with Boy Abunda, at si Boy Abunda ang Best Celebrity Talk Show host. Best Game Show host si Ding Dong Dantes para sa Family Feud. Best New Male TV Personality si John Clifford ng Pipito Manaloto, at Best Comedy Show ang Pipito Manaloto. Best Child Performer si Yuan Micael. Best Drama Anthology ang Magpakailanman. Best Single Performance by an Actor si Alden Richards para sa Magpakailanman episode na Sa Puso at Isipan, The Cantillana Family Story. Best Single Performance by an Actress si Rochelle Pangilinan para sa Magpakailanman, The Abused Teacher. Best Primetime TV Series ang Maria Clara at Ibarra. Best Daytime Drama Series ang Abot Kamay na Pangarap. Best Miniseries ang Walang Matigas na Pulis sa Matinik na Misis. Best Drama Actress si Rian Ramos para sa Royal Blood. Best Drama Actor si Joshua Garcia para sa Unbreak My Heart, na collaboration project ng GMA, ABS-CBN at View Philippines. Best Comedy Actress si Charizo Lamon. Best Comedy Actor si Paolo Contes. Best Variety Show ang It's Showtime sa GTV. At Herman Moreno Power Tandem Award naman ang iginawad kina Barbie Forteza at David Licauco o Barda. Aubrey Carampel nagbabalita para sa GMA Integrated News.
Update po tayo sa pagkakaaresto sa isang DPWH District Engineer sa Batangas na nagtangka o manong manuhol kay Congressman Leandro Liviste. Kausapin natin si Police Brigadier General Jack Wanky, Regional Director ng Police Regional Office 4A. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Thank you, Rafi. Opo, Magandang umaga rin at sa iyong mga tagapakinig sa programa mo. Opo, pakikwento nga po sa amin kung paano at ano yung nangyari sa pagkaaresto ng isang DPWH District Engineer sa Batangas. Yes, this happened last August 22 at around 4:30 in the afternoon. Nag-coordinate po yung office ni Mayor sa ating mga kapulisan, yung sa Taal Police Station natin. And with the coordination of the Mayor, pumunta po yung natin, yung mga kapulisan natin, led by our Chief of Police, and then pinapasok sila sa office ni Congressman Leandro Liviste. And doon na sinagawa yung paghuli dito sa district engineer na ito, identified as certain Abelardo Jonglay Calalo. Sino pong mayor yung Sino pong mayor na nag-coordinate at ano yung usapan ho ng pagpasok na doon sa loob ng opisina ng kongresista? Yung mayor ng mismo, mayor ng Taal mismo, siya yung nag-coordinate sa ating COP, Chief of Police. Prior to that, meron hong usapan na talagang may gagawin itong district engineer, kaya po nandun na siya sa loob ng opisina ng kongresista. That's our understanding. That's our understanding. And then ito nga, pumunta itong mga itong mga kapulisan natin. And there, sinabi na ni Congressman about what happened at we put the district engineer into arrest. Ano po reaksyon ng district engineer nung maisiwalat na ito ay isang entrapment operation? Well, I was not in the area, But ito lang yung nare-receive lang natin na report ang pwede nating masagot po. Okay. Ayon kay Congressman Liviste, bukas pa po masasampahan ng reklamo yung district engineer. Sa ngayon po, nakakulong po ba siya sa presinto? Yes, he's being detained at Taal Police Station at properly documented naman to include yung evidence ko na nakuha sa kanya. Bakit po bukas pa gagawin? Hindi na ngayon matapos yung... Yes, it's a holiday today, Okay. It's a holiday today, so wala pang office and there was already a coordination with the prosecutor's office ng Taal and actually ito masusing iniimbestigahan pa at nipipere yung mga affidavit para ma-assure natin na if na-file natin, airtight yung kaso natin. And I also instructed the provincial director na mag-conduct ng case conference para ma-document ng maigi together with the fiscal dyan sa Taal para magkaroon tayo ng magandang kaso. May mga posibleng kasama o kasabat po ba yung district engineer sa ginawa mo na niyang panunuhol? Possible, kaya nga ito, continuous pa yung investigation natin. May follow-up investigation po tayo. Sige, may karagdagan po katanungan ng aking kasama si Connie Sison dito sa Balitang Hali. Magandang tanghali po sa inyo. Ito nga ho yung isa sa mga parang gusto lang namin malinawan. Saan ho nangyari yung sinasabi ni Representative Liviste na panunuhol sa kanya? Ito ho ba ay over the phone? Nandun ho ba siya noong mga panahon po na hinuli po itong district engineer? The report that came into my office, it appears na doon mismo sa office ni Congressman Liviste po nangyari yung pag-aresto. At doon pinatawag yung ating mga kapulisan. Okay, so talaga hong nabanggit face-to-face yung sinasabing panunuhol? Yes. Okay. At yung panghuli na lamang po, nasa inyo pa rin ho yung sinasabing 3.6 million ho ba na cash na nakuha kay District Engineer Calalo? From the report na nandito, that's 3
To be exact, 3,126,900. I see, okay. Ayan po yung sinasabing tangkang panunuhol ng district engineer po. Marami pong salamat sa inyo pong binigay sa aming mga paglilinaw na yan at impormasyon. Yes, thank you din. Yan po naman si Police Brigadier General Jack Wangki, Regional Director ng Police Regional Office 4A. Muli nating ginugunita ang katapangan at kagitingan ng ating mga bayani ngayon pong National Heroes Day. Pero ika nga nila, not all heroes wear capes. Gaya na lamang na ating modern day heroes na handang tumulong na walang hinihintay na kapalit. Balitang hatid ni Katrina Son. Sariwa pa sa alaala ni Marlene Lacerna nang tamaan siya ng ligaw na bala bago magpasko noong 1999 habang nasa boarding house sa Maynila. Tumama sa mata. Pero hindi nagdirekta, kumbaga umano sa dingding, tapos na-shoot sa akin yung bala. Humingi siya ng tulong sa kanyang kaibigan na agad nagtakbo sa kanya sa ospital. Para kay Marlene, bayani ang kanyang kaibigan. Malaki ang utang na loob ko talaga sa kanya. Para sa akin, hero siya sa buhay ko dahil sinib niya yung buhay ko. Sino naman kaya ang itinuturo ng iba na modern day hero? Yung wife ko and my mom. So every struggle sila nandyan lagi. Yung mother ko po. Kasi kung wala siya, wala ako rito. Yung mga taong nilalabas nila yung katotohanan, mga nagsasalita sa social media na hindi natatakot magsalita ng mga napapansin nilang mali sa ating mga sistema. Para naman sa isang netizen, modern day hero niya ang mga frontliner, mga guro at educator, at mga environmentalist at conservationist. Para sa isang Philippine Studies at Pop Culture expert, parte na ng kulturang Pilipino ang pagkilala sa mga taong may malaking naitutulong sa atin, gaya ng mga magsasaka, OFW, atleta at mga estudyanteng nagbibigay ng karangalan sa bansa. Meron tayong modern day heroes sa ating lipunan na hindi naman kinakailangang makikipaglaban. At ito yung mga nagbibigay ng ginhawa sa ating lipunan. Ika nga nila, not all heroes wear capes. Ang mga modern day heroes, maaring ating pamilya, kaibigan o maging mga hindi natin kilala, mga handang tumulong nang walang hinihintay na kapalit. Katrina Son nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pambungad na good vibes muna tayo this week. Ang isang pusaway from Pasay. May mingsyon, impossible kasi ang alaga Sasuccess kaya? Na cutie campo ang eksenang yan. Simula pa lang, target lock na si Molly. Sa nakakatakam na hotdog ba naman dyan sa lamesa? Abay, hindi naman to game show pero paa sa plato ang eksena. Inalis naman ng sawayin pero hindi pa rin nagpaawat ang pusa sa Deadma acting. Nakipagmatigasan talaga sa kanyang fur mom na si Yus Cooper Mara Quiñones. Sa ending, ibinigyan naman si Molly ng award na hotdog. Maliit na piraso nga lang daw para hindi naman masanay ang pusa na makisalo sa hapagkainan. Ang video ay halos 800,000 netizens na ang pumuso. Trending! Grabe, no? Cute-cute ni Mingming. Ang cute talaga.